What's up mga idol? Welcome ulit for another content. And for today's video, ayan, i-review na rin natin finally ang isa sa napakamura at sobrang solid na smartphone ni Poco today, which is a Poco C81 Pro. Ito na kaya ang perfect entry-level or budget smartphone para sa'yo. Tara, pag-usapan natin. So for today's video, pag-uusapan natin or i-full review na rin natin finally ang isang entry-level na smartphone ni Poco, which is a Poco C81 Pro. So itong smartphone na to is when it comes sa kanyang presyo, medyo mataas ang SRP niya. Pero magandang balita, sa online, mura nyo lang siya makukuha. Usually, nasa 7,000 pesos lang po siya sa online. Dito lang yan sa ating video, okay? Tap mo yung video, may shopping button dyan na itong Poco C81 Pro. Dyan lang kayo bumili neto dahil bagsak presyo lang siya dyan sa online. Official store po ni Xiaomi or ni Poco ang nakalagay dyan. Kaya no worries, dyan ko rin binili itong Poco C81 Pro mga idol. Kaya 100% legit po yung mga link dyan. Dahil syempre, ako na rin po ang nag-recommend yan. Dahil parati kong pinupush, bumili sa online, meron pa po kayong additional discount voucher. Exclusive lang yan sa ating video. Yan po ay pala collaboration ng YouTube Shopping at ng online platforms para sa mga consumers natin na bibili netong smartphone na to. Okay? So, yun nga, sa ating full review, tatalakayin natin yung speakers, tatalakayin natin yung camera, lahat po. Pag-uusapan natin kung 100% sulit ba siya or ito na ba talaga ang perfect smartphone para sa inyo. And quick reminder lang, ang ating review unit is the 4GB, 64GB of internal storage ng Poco C81 Pro. Mga idol, is pag-usapan natin yung mga specifications sa itong smartphone na to. Ano ba yung mga nagustuhan ko? Ano ba yung mga hindi ko nagustuhan sa kanyang specification? So, i-elaborate natin or i-explain natin further yung mga specifications nito si Poco C81 Pro kung sulit na sulit ba for its price. Again, ang presyo nito nagre-range for the 4GB, 64, 4GB, 128 around 6,000 to 9,000 pesos ish ang presyo nito. So, dito lang kayo bibili sa ating link para makuha nyo siya ng napakagandang discount. Diba? Unang-una, display. Ito talagang panalo sa Poco C81 Pro Real Talk. Malaki yung display niya. It's 6.9 inches. It's an IPS LCD display smartphone with an HD Plus 720p resolution. Meron siyang 120Hz screen refresh rate and an average level of 650 nits of brightness. So when it comes sa kanyang display, ang pinakapanalo dito, screen size. All the way. Dahil napakalaki. 6.9 inches ba naman? Sino ba naman ang ayaw maglaro? Ayaw manood sa isang smartphone na merong malaking display quality, di ba? Meron yan dito sa smartphone na to. So, very convenient din gamitin when it comes to screen size ito. May enjoy nyo maglaro dahil malaking space nyo habang naglalaro. Next naman mga idol is yung kanyang refresh rate. Very reasonable. It's snappy. All goods mga idol. And sa needs of brightness, I know is 650 nits of brightness is average level. Pero sa settings kasi neto, meron po siyang tinatawag na high brightness mode or outdoor mode na tinatawag. So pag tinurn on nyo yan to increase display brightness, your device will heat up and consume more power. Yun nga lang. Pero napakalaking tulong ng outdoor mode sa mga consumers na gagamitin itong smartphone na to for outdoor activities. For example, mga motor taxi riders natin, for example, direct sunlight, di ba? Or tirik yung araw, hindi makita yung display kasi kung mababa yung brightness. Ito malaking tulong dahil meron siyang outdoor mode para dyan. So, hassle-free na rin gamitin ang Poco C81 Pro kahit nasa outdoor kayo. Salamat yan sa kanyang very reasonable na brightness. Second is yung kanyang operating system. It is powered ng Android 16 with HyperOS 3, na which is very, very good. Compare last year, it's Android 15 with MIUI 14. I think it's MIUI 14 bago mag-HyperOS. So I think, and sa pagkakaalam ko is Go Edition yon. Kaya pag ginamit nyo yung Poco C71 para siyang basic MIUI na, alam mo yon, may feel nyo na parang light version lang yung ginagamit nyo. Pero dito, maganda is full Android na siya at naka-HyperOS na rin siya finally. Next, yung processor. Ito lang ang pinaka nakaka-disappoint, real talk, sa Poco C81 Pro. It is powered ng Unisoc T7250 processor.
Usapang performance for a budget smartphone below 5,000 or 6,000 pesos, bagay na bagay ang Unisoc T7250. Pwede tayo makapaglaro ng mga basic games like Mobile Legends, Honor of Kings, COD kaya pa, valid, and even PUBG Mobile. And sa mga iba pang Unisoc T7250 processor na smartphone, nakapaglaro ko ng Genshin, may mga frame drops pero nakakaya niya. Yung Unisoc T7250, performance-wise for an entry-level or budget smartphone, okay naman. Pero pag lumagpas na ang presyo niya ng 6,000 pesos, medyo skeptical kasi mas marami pang mga processor dyan na mas worth it like Dimensity 6300 which is 5G processor, MediaTek Helio G200, G100, and Qualcomm Snapdragon 6S Gen 3. Yun lang ang nakaka-disappoint dito kasi yung processor neto is processor din ng Poco C71. Anak ng Toko, di ba? Bakit mo binigyan ng processor to na meron sa last year model? Bakit? Anong trip mo? 'Di ba? Walang ganong upgrade when it comes sa processor. Pulitin ko, wala akong reklamo sa performance ng processor. May reklamo ako doon sa mismong generation ng smartphone. Kasi siyempre, pag nag-upgrade ka, meaning upgrade din ng processor. Pero dito, nag-maintain. Isa ring reason dyan, of course, ng cost cut sila dahil nagsitaasan or skyrocket talaga ang presyo ng mga smartphones today. So, yun lang nakaka-disappoint. Hindi po na-upgrade ang processor dito. Sa camera naman tayo. Yung camera ng Poco C71, medyo na-disappoint ako. It's 32 megapixel, pero crappy ang performance. Medyo malabo, maraming noise. Dito naman, while on the other hand, dito sa Poco C81 Pro, binabaan nila ang megapixel. It's 13 megapixel main camera and an 8 megapixel front-facing camera. Ito ang catch doon. Mababa ang megapixel, pero when it comes sa quality niya sa Poco C71, hindi sila nagkalayo. Mas maganda pa nga for me, yung performance ng C81 Pro with 13 megapixels compare sa Poco C71 na merong 32 megapixel. Doon, medyo nag-upgrade. Siguro, isang napakalaking factor dyan is yung software optimization na ma-offer ng HyperOS compare sa MIUI ng Poco C71. Kaya tulad ng sinasabi ko, sa karamihan ng video ko, hindi po tayo nagbe-base sa taas ng megapixel sa isang performance ng smartphone. Nagbe-base tayo sa sensor and of course, sa camera software optimization ng device. Susunod is yung speaker. When it comes sa speaker ni Poco C81 Pro, it is single speaker, pero meron siyang volume booster na up to 200% volume. Yun ang nakakalungkot dito. Usually for this kind of price tag, ang very acceptable natin is dual steer speakers. And yun nga, tulad ng sinabi ko, medyo paatras or paurong ang mga specification ng smartphones ngayon dahil sa RAM shortage and AI. Kaya di ba skyrocket ang presyo. They need to cost cut something para ma-maintain ang affordability sa isang device. So yun, single speaker siya, pero volume booster 200% is good addition naman, okay? So, parati ko rin sinasabi, kahit gaano kalakas ang iyong speaker, kung basura ang iyong bass, tunog lata yan at ang sakit sa tenga. Pero based naman dito, sa Poco C81 Pro, maganda naman ang kanyang speaker, single speaker, malakas siya. Pero hindi siya tunog lata. Usapang battery. So, it is powered ng 6,000 mAh non-removable battery with 15 watt charging rate. So, 6,000 mAh paldo, malaki, okay na okay. Perfect sa mga consumers na naghahanap na merong malaking battery capacity. The sad part is the charging rate, it's 15 watts only. So, kung tinerno mo yung 15 watts sa 6,000 mAh battery capacity neto, matagal siya mag-charge mga idol. Usually, mga 2 hours, 30 minutes, ganyan siya katagal mag-charge dahil malaki ang kanyang battery capacity. Pero ulitin ko, yung mga ibang consumers natin, nagsasacrifice sa charging rate as long as the battery capacity ay malaki. So, meron yan dito sa Poco C81 Pro. The design, hindi nagkakalayo sa Poco C71. Pero kung tatanungin nyo ako, Lods, ano bang magandang kulay? Ito kunin nyo, yung gold. Parang gold tawag dito, I don't know. Mukha naman siyang gold. Very calm,
eye-catching naman din ang itsura or yung design netong smartphone na to. And, ito pa, form factor and ergonomics niya, malaki battery capacity pero manipis at magaan din naman itong smartphone na to. So, hindi kayo ma-hassle gamitin ang Poco C81 Pro. So, yun mga idol, ang ating specifications and yung mga nagustuhan ko at yung mga hindi ko nagustuhan dito sa Poco C81 Pro. Meron pa pala akong dadagdag. Ito yung exciting part, RAM at ROM, di ba? Yun ang pinaka nakaka-disappoint, real talk. Kinuha ko yung pinaka nakaka-disappoint na variant para syempre ma-explain sa mga consumers natin ng 64GB, especially when you play games, is hindi na talaga yan perfect fit. So, meron namang ding ibang ways to expand the storage, micro SD card. Pero again, for the memory card, hindi nyo po pwedeng ilagay yung mga application or games. Doon nyo lang yan bukod tanging na malalagay sa mismong internal storage. Kaya 64GB for its price, even for its sale price, real talk, hindi worth it. Kaya ang kunin nyo, 128GB. Huwag na rin kayong humangad ng malaking RAM sa presyo ngayon na 6 to 10,000 pesos. Medyo impossible, medyo mahirap. Merong mga ibang brands, pero usually more on common na nakikita natin is 4GB of RAM dahil po sa RAM shortage nga na nangyayari dahil sa AI, okay? So, tulad din naman sinasabi ko sa karamihan ng full review ko, the best minimum na pwede natin magamit na RAM ngayon 2026 is 4GB. Pero 64GB, medyo OLEDs na yan, kaya kunin nyo is 128GB. So yun mga idol, sana nakatulong ito sa inyo kung nagde-decide kayong bumili nitong Poco C81 Pro. Video sample, rear camera of the Poco C81 Pro. So, pinakamax resolution is Full HD 1080p, 30fps. So, when it comes sa quality niya, parang hindi siya nagkakalayo sa quality ng video camera nung kanyang predecessor which has a 32 megapixel. Ito, downgrade na. Pero, the qualities, ganun din, parang almost the same din. As you can see, direct sa, na tayo, outdoor, medyo, alam mo yun, marami pa ring noise or parang, hindi ganun kaganda yung quality nung kanyang video. Ganito rin yung problem ng C71 eh. Ayan siya. So, video sample, front-facing camera of the Poco C81 Pro. So, pinakamax sa resolution, same din sa rear is Full HD 1080p, 30fps. So, walang any support for 60fps dito. Ayan, outdoor na to mga idol. As you can see naman, pag inano mo sa medyo, is overexposed yung likod niya. And, ayan. Next, explore natin yung design at yung build quality netong si Poco C81 Pro. As you can see, meron siyang polycarbonate na back cover. Very identical din siya sa last year model ng Poco C71. Meron tayo ditong mukhang dual rear camera setup pero in reality, isang sensor at 13 megapixel camera po siya. Design is very simple pero elegant ng tignan, lalo-lalo na itong color, gold color niya. Meron tayong flash dito, matte finish ang texture niya with two-tone color siya. Ayan kung makikita nyo may hati siya dyan, medyo may dark gold tapos medyo lighter gold dito sa section na to. Sa camera module niya, maganda rin yung accent niya dahil parang yung ring niya dito is gold color din. So very premium
for a price tag na 5 to 6,000 pesos when it comes to design. Kaya for me, design and aesthetic nito, perfect 10 ang i-score ko dito. Simple pero napaka-elegant tignan. Frame and all is polycarbonate also with matte finish texture. Dito sa right side, nandito ang ating power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas, wala tayong makikita. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman is a 3.5mm headphone jack, microphone, Type-C port, at yung speaker grills. The sad part dito sa Poco C7181 Pro is wala po tong any screen protector out of the box. Although meron po siyang free na jelly case na kasama. Ayan siya. So pag inopen natin, notch display with 6.9 inches na display to mga idol. Napakalaki naman. Needs of brightness, average level, malaking tulong lang dito is yung kanya outdoor mode. So next is explore natin yung camera app ni Poco C81 Pro. So nandito tayo ngayon sa photo mode niya. Ayan, meron tayo sa 1x, meron tayong 2x hanggang 10 times digital zoom po tayo dito. Meron tayong filters dito sa gilid. Meron tayo dito mga anik-anik like HDR, aspect ratio, timer, watermark, and yung settings niya. Sa video naman, ang pinaka-max na resolution na mo-offer niya is Full HD 1080p up to 30 FPS even for the front-facing camera. Same na same din na 1080p video recording. Meron tayong time-lapse, portrait mode for background blur, night mode for low-light shot, at scan documents. So pagdating sa front-facing camera, ang magandang balita, meron din siyang night mode for the front-facing camera. Meron tayong portrait mode for background blur sa front-facing camera. Sa photo naman, ayan. And syempre, meron tayong beautification na napaka-importante sa front-facing camera, mga idol, is yung beautification also. Sa video naman, same nga rin, na Full HD 1080p video recording. Pwede tayong maglagay ng watermark dito sa may arrow dyan. Ayan, watermark, may design. Ayan, pwedeng may more pa. Pwede kayo mamili. Maraming template yung kanyang watermark. So, yun mga idol. When it comes sa camera niya, in fairness naman, for outdoor shot, is maganda rin compare sa Poco C71, ha? 32 megapixel yon. Basta magandang tama ng lighting, maganda mabibigay na photo quality ng Poco C81. Again, compare sa Poco C71. Ayan. So, yun ang pinaka hindi ko lang nagustuhan dito, video quality talaga. So, yun mga idol, ang camera app ni Poco C81 Pro. So, speaker test tayo dito sa Poco C81 Pro. Meron tayong single speaker with 200% volume booster. So, start tayo. Welcome ulit for another content. And for today's video, bibili tayo ng isang napakamura. Ayan, pag tinakpan mo, wala na. Distorted na. In fairness, malakas naman siya. Hindi naman basag. Kahit na single speaker shot, may volume booster. Ito sinasabi ko yung link, nasa baba. Diyan kayo magtatap. Mga idol, finally, nagmura na ang Realme P4X dito sa online. So, medyo mahal kasi yan, nasa mid-range category. So, ayan mga idol, when it comes sa speaker niya, malakas naman. At yun lang talaga, ang base quality ang hatak dahil single speaker lang siya. Kung i-rate ko ang kanyang speaker for its price na 6 to 8,000 pesos, ang score ko dito nasa 7. So next is biometrics test tayo dito sa Poco C81 Pro at try natin yung kanyang fingerprint scanner. So start tayo. So, pagdating sa fingerprint scanner, fast and accurate naman. Next is face unlock. Ayan, face unlock. Fast and accurate din naman siya. Ayan mga ka-J-Vlog, ang ating full review dito sa Poco C81 Pro. Ang pinaka main question, worth it ba ito ng inyong hard-earned money? Nagdedepende po yan kung magkano yun siya nakuha. For example, itong 4GB64, nakuha nyo ng 6,000, 7,000 pesos, medyo skeptical real talk. Kasi usually mga ibang brands kaya mag-offer ng 128. So 64GB, talamak po yan sa mga popular brands like Oppo, like Samsung, like Vivo. Ano pa ba yung mga 64GB ko dyan? Realme. Mga 6,000 pesos, ewan ko ba, nak ng kabayo, 64. Kayo gumamit ng 64, tapos bili mo ng ganun, di ba?
I don't know sa mga brands bakit sila naglalagay pa ng 64, pero alam naman nila na kulang talaga, 'di ba? Pero 'yun, meron naman silang ino-offer ng mga ibang storage to go with, 'di ba? Syempre siguro ang main na dahilan nila, na-expand naman ang storage niyan, boss eh. Oo, totoo, na-expand ang storage. Pero hindi po pwede tayo maglagay ng application or games dyan. Eh tapos, ina-update mo pa to ng ina-update, di mo naman pwede ilagay yung update niya sa memory card, di ba? So, memory card, ang only use niyan is for photos, for files, for videos, for music, lahat ng mga ibang files na pwede doon. Pero, again, for the software, for the application, for the games, internal storage po mismo ng smartphone ang gagamitin nyo. Kaya for me, I'll suggest go for the 4GB 128. I think for the 4GB 128, nasa 7,000-ish yung kanyang presyo sa sale niya dito sa online. Yun, mas worth it kunin yun. Yun ang kunin nyo at yun ang ipupush ko kunin nyo dito sa Poco C81 Pro. Pero again, loads, 64GB lang talaga kaya ko eh. Yan na talaga ba? Pwede po ba siya? Nakuha ko siya ng 5K or below 6,000. Pwede na ba siya, loads? Ulitin ko, skeptical talaga. Pero kung yan talaga ang kaya nyo lang bilhin, yun, i-apply nyo yung sinabi ko kanina, expand nyo na lang storage niya via micro SD card para ma-expand ng konti yung storage niya, malagay nyo pa yung mga ibang files. Okay? So yan mga idol, pwedeng 4GB 64 kung basic task, navigating for work, pwedeng storage na yan. Pero kung heavy user kayo, again, go for the 128 or I think may 256 na variant etong si Poco C81 Pro. So kung interested kayo makuha to ng sobrang mura at bagsak ang presyo, dito lang kayo bibili sa ating link. Tap mo yung video, may shopping button dyan. Mura at bagsak presyo nyo lang po makukuha itong Poco C81 Pro. At sana po nakatulong ito sa inyo kung nagde-decide kayo bumili nitong isang napakamura na smartphone ngayon ni Poco.